Opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Ay, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po ako para mag-file ng aking resignation sa Banateros. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Coach Oli. At ako naman si Master Judea. Ako naman po, si Boss Dada. Excited ka? Ang aga-aga, excited ka. Banateros, ang tagal Bakit pala ka, Mike? Meron ako mic. Yan. Excited, no? O, huli pala ako. Oo nga eh. Hindi naka-green eh. Oo, yan. Meron yan. Meron yan. Sige. Ayan. O, yun nga. So, talagang miss na miss natin ang ating paghahatid balita at Ayun, no? kasama ang ating mga kapatid. Wala nga lang si, Nakamit ka nga. Hindi nga eh. Yellow eh. Yan nga. Oo. Yun! Hindi na tayo Okay. marunong, ha? Ulit. Hirang buhay. Kaya magandang gabi at talagang excited ang Banateros Brothers sa pagbabalik at nakalimutan na nga natin kung paano itong paano gumana itong Alam mo kung mga sino mikropono. pinaka-excited? Sino? Master Judea eh. Pumasok na hindi. Panghuli pa pala ako eh. Nakita ko yung pangalan ko nasa huli. Sa tagal Binanatan ba ko eh. naman, Coach Oli, halos isang buwan eh. And dami ng mga chismis na nagkalat dyan. Kaya nga eto, nagbabalik na naman tayo kasama ang ating mga kapatid nandito. Kulang kami ng isa. Wala si Jay Guevara dahil, ewan ko, baka tanggalin na ni Banat ba yan? Dahil lagi wala. Kumusta naman mga Banateros ang inyong bakasyon? Banat Bay, kamusta ang iyong pagpapahinga? Pagtatago. Ay, maraming salamat po. Ito. Shout out. Kasi may nag-message sa akin. Ako, matutuwa na naman. May content na naman yung mga timawang mga vloggers dyan. Meron na naman silang pag-uusapan. Balik na naman ang Banateros sa SMNI. So, good luck sa iyo. Magpayaman kayo ng husto. Pero kamusta, Coach Oli, yung pagpapahinga mo, ang iyong pag-soul searching? Ako ata yung pinakamahabang pahinga sa Banateros. Lahat kayo. Actually. Lahat, no? Kasi Master Judea, nagbakasyon din. Ikaw, Master Judea, ano ba pinagkaabalaan mo? Mga panahon nagpapahinga ang Banateros? Actually, bukod sa pagpapahinga, di naman tayo nakapagpahinga, mga kapatid, kasi meron tayong pinagkakaabalahan. Alam nyo na yun. At siyempre, welcome back sa atin lahat. At kumusta naman, tinanggal na daw ang Banateros. Yung mga usap-usapan, mga kwenta-kwentuhan. Ano na naman, ang natin ngayon, propaganda. Sige. But anyway, welcome. Ano ba yung mga chismis sa Banateros? Tinanggal? Ano pa ba? Tinanggal kasi wala na daw pampasweldo sa atin eh. Naka-freeze na yung asset. Wala na pampasweldo. Nako po, kanina nga, sarap na pagkain namin actually. Pero, ganun talaga buhay, lalo na kapag kaya. Nakita niyo, maganda ng damit ko, di ba? Naka-waxis ako. Then, usapan natin, pag Lunes, mag-waxis tayo, Asan ang mga waxis ninyo? Nandun, sa bahay. Pero promote lang din natin, itong Galilee na tubig, itong mineral water, ayan, pwede na po kayong kontakin po ninyo si Admar kung gusto ninyo mag-order ng Galilee water. Wholesale and retail to Wholesale and retail. Galilee. Pag ininom mo to, babait ka. Sigurado yan. Kaya mabait ang mga tao dito. Pero Banat Bay, mabalik tayo dun sa mga issues ng bayan natin ngayon. Naku po, nag-file ng COC. Si PRD at si Basti Duterte ng mayor at vice mayor. Naku, maraming mga na broken hearted Banat Bay dahil ina-expect nila
na sa Senado tatakbo itong mga Duterte na mag-amang ito. Anong masasabi mo dyan? Ay, kasama ako sa mga na-broken-hearted dahil alam mo yun, expect natin yan. Napaka-importante ng 2025 Senate election dahil it will determine ano yung mangyayari sa 2028. Kasi remember, tandaan natin may 3 tulfo na papasok dyan. Pag yan po nag-top 1 and 2 at wala hong nakalaban na ibang matindi dyan, maaaring gamitin yan. Kasi malay nyo, si Tamba is just a parang diversion na kung sino yung tatakbo sa 2028. Pero tandaan natin, si Tamba may bata siya na isang tulpo. Si Erwin. Yan. So, posible kaya na distraction lang si Tamba kasi, tinan mo, sobrang distraction siya yung parang gano'n, nakaka-distract talaga yun, di ba? Gano'n siya. Distraction talaga yung gano'n. So, maaaring ang pwedeng tumakbo dyan na for president si Erwin. Hindi natin masabi, marami nasabi, naku, tulpo. Imposible yan. Naku po, hindi ho imposible yan. Dahil tandaan natin, mataas yung Rafi nung una, tas etong dalawa, 1 and 2. So, ibig sabihin, may sentimentong nagaganap dyan. So, hindi natin alam kung si Rafi ang tatakbo o si Erwin. Sino ang gagawing bata ni Marcos eventually. Kaya napaka-importante na 2025 na malaman natin kung ano ang senaryo. So, importante sa akin, si Baste talaga tumakbo. Sa diba? tingin mo, Banat Bay? No. Kasi, di ba, maraming mga nagsasabi yan, si Inday Sara, nag-file din naman ng pagka-mayor noon Pero sa Vice President tumakbo. Kaya nga po, yung huling vlog ko, panoorin nyo kanina, nag-video ko, sa tingin ko talaga may mangyayaring kakaiba bukas diyan sa Manila Hotel. So, hopeful ka pa din? Oo, hopeful ako. Malay nyo, may dala-dala siyang ibang papel, di ba? Kaya nga, eto na lang. Sa mga gusto na tumakbo si Baste Duterte na senador, magpakita kayo bukas sa Manila Hotel. Iparamdam ninyo sa umaga pa lang na talagang gusto niyo siyang tumakbong senador. Di ba? Tingnan natin, malay natin, makumbinsi natin siya. Kasi kung walang clamor, baka isa yun sa dahilan na nag-vice mayor, si Baste. Pero paano kung may clamor bukas, malay nyo may ready. Di ba? Malay nyo lang naman. Hindi ako, wala akong alam personal na alam. Si Dada meron. Hopeful lang. Hindi kasi, alam naman natin, si Inday, talagang nanawagan ng taong bayan na si Inday Sara ay tumakbo bilang presidente nung nakaraan. So may Inday Sara ran. So parang sinasabi mo, kailangan kung gusto ninyong ma-convince itong si Baste, magkaroon ng Baste Duterte ran sa Senado, na panawagan. Pero Coach Oli, sa tingin mo, assuming na talagang Vice Mayor and Mayor, anong masasabi mo doon sa desisyon ng mag-ama? Alam mo, Boss Dada, hindi ko talaga maintindihan. Isa ako sa mga nasaktan, pero syempre nilirespeto ko yung desisyon ng mag-ama. Karapatan nila yun. Di ko naman pwedeng tutukan ng baril yung dalawa. Hindi akong nadali dyan, di ba? Pero ako, kung ako masusunod, gusto ko silang tumakbo bilang senador. Dahil kailangan natin dyan. Pero alam mo, may posibleng magandang mangyari din to. Blessing in disguise, malay nyo. Kasi ako, sa tingin ko lang, ngayon, obligado nang tumakbo bilang senador si Pastor Kibuloy. Kasi alam mo, napakakulang at pagka hindi masyadong napunan to ng PDP o ng mga kaalyado ni Duterte ang Senado, malaking problema sa atin. Tandaan po natin, kontrolado na nila ang mga congressman. Hindi man lahat, pero madami. Kontrolado. Ngayon, pagka ganito, kukunti pa ang tatakbo sa PDP. Tapos, nabawasan pa tayo ng PRRD at Mayor Baste, Pastor Kibuloy, palagay ko lang, may panawagan ng taong bayan kasi kahapon po, nag-video ako, basahin nyo po. Hindi pala siya makapagbasa, bawal. Paparating sa inyo, grabe ang panawagan ng tao para tumakbo si Pastor Kibuloy. So sana, maawa ka kasi mahirap po. But anyway, unawain natin ang kanyang kalagayan, pero kung ako tatanungin, kailangan talaga natin na mas marami dyan sa Senado, Pastor Kibuloy. Tsaka Coach Oli, yung mga senador after 2026, second quarter, last quarter ng 2026, hindi na mag-ano yan, hindi na magtatrabaho mga yan. Kasi mag-ano na yan, prepare na yan para sa 2028 na
kung ano man ang plano nila sa buhay. So kailangan na makuha talaga natin ng mga senador, mga uupong senador ngayon, yung talagang magtatrabaho. Yun, di ba? Anyways, mamaya pag-usapan natin ulit yung clamor ng tao tungkol dito sa pagtakbo ni Pastor Apollo Quiboloy. Master Judea, anong iyong opinion tungkol dito sa mga Duterte, mayor at vice mayor? Okay, so katulad ng sinabi ni Coach Oli, no? Di naman natin sila pwedeng diktahan. Pero nakakalungkot lang na wala tayong makikita ang Duterte sa national position. Natatakbo bilang senador, no? Although, magulo talaga ang politika. Kung ikaw ay medyo mahina-hina ang pag-iisip at dibdib mo, mababaliw ka talaga sa politika. Kasi iba yung laro sa politika katulad ng nangyayari ngayon. At alam natin na sinusungkit talaga yung Davao Sinusungkit yung Davao, gusto nilang maagaw sa mga Duterte ang pamumuno sa Davao. So kailangan paspatibayin pa talaga ng mga Duterte ang Davao. So siguraduhin na hindi mawawala sa kanila kasi hindi natin alam kung anong mangyayari kung mapunta sa ibang apelyido yung pangangalaga ng Davao. Pero ganun pa man, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa kasi may bukas pa di ba? May bukas huling filing ng Certificate of Candidacy. At si PRRD, nalaman natin na medyo luluwas ata ng Maynila. So hindi natin alam, katulad nga lang sinabi ni Boss Bay kanina, baka malay mo, may dala siyang ibang papel na nakalagay doon for senator, no? So hindi natin alam. Pero eto kasi, sa Davao kasi, medyo ang politika, medyo masalimuot. At kanina nga, nalaman natin na si dating gabinete ni PRRD na si Carlo Nograles ay nag-resign sa kanyang posisyon sa gobyerno. So ano ibig sabihin nun? Sigurado. Ako nakikasigurado ako, 50%, no? 50% na tatakbo yan sa Davao. Hindi man mayor o baka vice mayor, malay natin, magkaalyado sila ni PRRD or ni Baste dyan sa Davao. Tingnan natin bukas, marami pa po pwedeng mangyari. Sa segundo nga, maraming nangyayari. Bukas pa kaya na isang buong araw ang magpa-file ng mga kandidatura bukas. Sabakan na lang po natin. Okay? Siyempre, meron tayong balita actually tungkol dyan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte naghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde ng Davao City. Habang ang kasalukuyang mayor na si Sebastian Duterte ang magiging running mate nito bilang vice mayor ng lungsod. Si Jean Domingo sa report. Well, I am open to suggestions from the media. Gusto ng tao, ibig sabihin? Yes. Sige, mag-mayor tayo. What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Formal nang naghain si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde ng Davao City. Bagamat hindi nagpaunlak ng panayam, matatandaan na ayon sa dating Pangulo, kung itong hiling ng taong bayan ay maaari itong tumakbo bilang alkalde ng Davao na malapit sa kanyang puso at kung saan siya nagsilbi ng ilang taon. Dagdag pa nito na nais niyang ipagpatuloy ang magandang nasimulan sa lungsod at ang legasiya ng kanyang ama. Kasaya naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo lang ng gano'n. I mean, makinabang pa siguro ang next generation, mga apo ko. Alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro, dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko, I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman. Nagbabala rin ito sa mga kabilang sa iligal na droga na kung sakaling siya ay tatakbo, lisanin na ng mga ito ang Davao City. Matatandaan na isa ito sa kanyang tinutukan noong panahon ng kanyang termino. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar,
kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang pa. So do not with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Samantala, maliban sa mga Davao councilors na nauna nang dumating sa COMELEC, ay kasabay na dumating ng dating Pangulo ang kanyang anak na si Mayor Sebastian Duterte na tatakbo naman bilang Vice Mayor ng lungsod. Habang ang kasalukuyang Vice Mayor na si Melchor Kitain ay tatakbo naman bilang councilor sa 1st District ng Davao City. Si Congressman Paulo Pulong Duterte ay nauna na nag-file upang muling tumakbo bilang representative ng unang distrito ng lungsod. At ang anak nito na si Omar Duterte ay tatakbo naman bilang kongresista sa ikalawang distrito. Labis naman ang kagalakan ng mga supporters na nasa COMELEC habang inaantabayanan pa kung may magiging pagbabago sa mga inihaing COC sa Davao City para sa huling araw ng filing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Ayun na nga, itong kanina napakarami talagang mga tao na nag-abang kay PRRD at kay Mayor Basti Duterte kasi nga gusto nilang malaman kung ano talaga yung plano nitong dalawa, pero hindi rin naman lingid sa kaalaman natin mga partner na ang Davao nitong mga nakaraang araw, nakaraang buwan ay talagang gumulo. Hindi dahil sa liderato ni Mayor Basti Duterte, pero dahil sa mga challenges galing sa mga panglabas na entity. Correct. Nakita ninyo yung kanilang peace and order, yung sinasabi, yung kanilang matagal na record, dinumihan. At sinabi na hindi daw totoo yung mga records, yung mga reported versus yung mga naka-logbook, may mga ganun. Nangyari sa yung nangyari diyan sa KOJC. Alam naman natin na talagang nagkaroon ng unrest at halos magkaroon ng people power diyan sa Davao dahil doon sa mga nangyayaring iyon. So I guess itong si PRRD, palagay ko gusto niyang i-restore ulit yung peace and order, yung control, kasi nagkaroon talaga ng doubt sa isip ng mga tao, lalong-lalo na yung mga nasa labas, kung peaceful pa ba talaga sa Davao. Maratbay. Ako, ang basa ko dun kay Baste, eto, ko lang naman po, haka-haka ko lang naman. Diba si Nograles nag-resign? So, although hindi pa nagpo-file. So, siguro, inilagay muna si Baste bilang Vice Mayor, tapos si PRRD Mayor, kasi kung sakasakaling mag-isip ito si Nograles na tumakbo, imposible yun niya kasing labanan si PRRD, alam niyang olat siya. Diba? So, pwedeng posibleng labanan yan ay yung Vice Mayor na kung hindi si Baste ang inilagay doon, mas malakas ang loob niyang tumakbong Vice Mayor. Kasi nga, alam niyang may posibilidad na manalo siya. At kung sakali, alam naman natin, siguro, wini-wish nung kalaban dahil matanda na si PRRD, kung sakasakali, siya ang papalit na mayor ng Davao. Kaya inilagay muna doon para lituhin ang kalaban sa Davao. Nag-aantay ba ika nga kung magpo-file to o hindi, tapos baka bukas magkagulatan na pag hindi nag-file si Nograles ng Vice, pwedeng tumakbo si Baste ng senador. Kasi nga, siyempre ayaw ho nilang malipat sa Nograles ang Davao. Dahil alam naman po natin, wala namang magawang na maayos yung mga Nograles na yan yun lang. Sana. Coach Oli, meron namang mga sabi-sabi na tayo naririnig na kung halimbawa magtatapat daw ang Nograles at si Baste, ay may posibilidad na talunin ng mga Nograles ang Baste. But ang Nograles versus ang PRRD, malabong-malabong mangyaring talunin nila dahil yung dating naging Speaker of the House na tatay nga nila, hindi daw nakalusot dito kay Mayor Rodrigo Duterte. So ngayon pa kaya yung mga anak. Ano sa tingin mo? Itong si Nograles ba
kaya ba niyang talunin if ever mayor si Mayor Baste ang tatakbuhan? Palagay ko, malabo. Kahit si PRRD, alam natin, malabong manalo yan mga Nograles. Kahit si kay Baste, malabo din. Kahit si Kitty kalaban ni Nograles, palagay ko sa Davao, di mananalo si Nograles. Kasi alam naman natin ang galit na ng tao kasi napapanood nila yung mga nangyari sa kamera. At alam mo, medyo nagtagal din tayong Davao, mahal na mga tao ang mga Duterte ron. Kaya ako nga, sa aking palagay, maganda yung point ni Banat Bay. Pero paano naman ang Senado? Kasi ang Davao, maayos na yan eh. Sa tingin ko, mas kailangan sila sa national. Pero syempre hindi natin pwedeng sisihin eh. Karapatan ni PRRD at ni Mayor Baste magdesisyon para sa sarili nila. No? Kaya lang talagang siguro mas makakapagsilbi sila pag sa national dahil magulo ang national, ang Davao ginugulo lang. No? But I respect yung decision ni PRRD kasi alam naman natin, master tactician yan. So may plano yan. So abang-abang na lang at whatever, kung sino man at saan man tatakbo mga Duterte, suporta tayo. Master Judea, natatandaan mo, nung huling magkakasama tayo nila Mayor Baste, tinanong na natin siya At talagang noong mga panahon na yon, gusto niya talaga na mag-mayor muna dahil napakarami pa daw niyang mga plano na gustong gawin sa Davao. So do you think the reason why si Mayor Baste is still staying sa local government ng Davao dahil gusto niya ring mag-iwan ng legacy na katulad din nung mga ng ate niya na si Inday Sara at nung tatay niya na si PRRD. Na lahat nating nakasama nung punta tayo sa Davao. Well, ito para sa akin, alam natin, kanina sinabi ko na yung Davao pilit nila sinusungkit, pilit nila sinisira, or pilit inaagaw sa mga Duterte. At itong si PRRD sa tingin ko, mga kapatid, mga partner, medyo nadala na si PRRD, no? Mahirap kasi yung kung masasayang lang yung kanilang mga pinaghirapan. Alalahanin natin na minsan nang nasayang yung mga pinaghirapan ni PRRD noong siya ay presidente. Yung mga ipinangako na ipagpapatuloy ng susunod na gobyerno kung sakasakali sila mananalo, si BP Sara na mismo nagsabi na walang naipagpatuloy kahit isa doon. So siguro na trauma na ang mga Duterte na pag ibinigay natin sa iba ang pamamahala, lalong-lalo na doon sa Davao na inalagaan nila na napakatagal na panahon, baka mawawalan ng saysay yung kanilang pinaghihirapan. Kaya nga, ngayon, sa tingin ko, gumagawa talaga ng maganda o pinakamagaling na taktika ang mga Duterte para hindi mapunta sa ibang apelyido ang pangangalaga sa Davao. Although, kinakailangan po talaga sila dito sa nasyonal, pero I think, kailangan nilang isave kung ano, yung kanilang pinanggalingan. Okay? Although, tulad ng lagi natin sinasabi, we need Dutertes sa national. But the thing here is that hindi rin kasi natin alam kung ano pinagdadaanan nila sa Davao, sa kanilang circle mismo, kasi sila yung nakakaalam kung ano nangyayari talaga sa Davao. Although, alam natin yung iba na katulad na lang ng gustong sungkitin ng ibang apelyido. So, hindi natin alam kung baka may mas malalim pa na pinaguhugutan doon ang mga Duterte. But, katulad ng sinabi na natin kanina, may pag-asa pa po bukas. Pero hindi man mag-file ang mga Duterte. Nandyan pa rin, meron tayong available na kaalyado ng mga Duterte na walang iba, kundi si Pastor Apollo Sigibuloy na medyo umiingay ang pangalan ngayon. So pag-uusapan natin yan maya-maya. So for the meantime, sa Duterte muna tayo. So abangan natin bukas kung merong pagbabago na magaganap. Kung merong Duterte na tatakbo sa nasyonal, or abangan natin, baka malay mo, si Pastor Apollo Sigibuloy biglang mag-file ng kandidatura bukas, di ba? So abangan po natin yan. Yun ang pinakamaganda natin magagawa ngayong gabi. Abangan natin kung anong mangyayari bukas. Pag-usapan na natin yung kay Pastor Kibuloy. Pasok na natin yan. Hindi, si PRD kasi sinabi niya nung nakaraang press con niya na matanda na ako, hindi ko na kayang tumakbo sa national. Sa national. Sa tingin mo, Banat Bay, kung si PRRD hindi mangangampanya, kasi syempre, yung health condition, syempre, alam niyo naman, ikaw, nakaikot ka sa buong Pilipinas, nung nangangampanya kayo ng panahon ni PRD.
Sa tingin mo, posible or kaya niya pa kayang manalo kahit na hindi siya mangampanya? Si PRD? Oo, si PRD. Oo. Kahit hindi na mangampanya yan. Basta video lang sa social media, kaya niya pa. Pero ako, si Baste kayang-kaya. Oo, di ba? Oo, kaya nga sana si Baste ang mangampanya, di ba? So, eto, may basahin lang tayo, isang comment. Welcome back, Banatero. Ask ko lang po, kailan po magpa-file ng COC ang Banateros Party List? Nako po. Wala po. Bukas na? Hindi, kasi ito, sabi ko nga ho, paulit-ulit. Napakaganda niyan, napakaganda niyan. Oh, etong mga sintu-sintong mga vlogger na to, na nagfa-file ng pagkandidato nila, ano lang yan, halatang-halata na una, for the views, ginagawang content ang filing, 'di ba? Alam niyo naman hindi tama. Ang ganda-ganda ho na maging isang political vlogger ka kasi somehow mas malaki yung ma-reach mo. Mas malaki at talagang may matutulungan ka ma-educate ng mga Pilipino sa eleksyon. Pero kung ikaw gusto mo lang tumakbo dahil lang halatang-halata naman, di ka naman mananalo, 'di ba? Tapos tatakbo ka lang para lang sa views, para lang sa content. Yung iba dyan, nagpagamit pa sa party list. Maawa naman kayo sa ating bayan. Hindi naman tama yan. Hindi porket nakatikim kayo ng konting papuri mula sa mga viewers nyo, tatakbo na kagad kayo. Mahiya naman kayo. Kasi nga, alam mo, naalala ko dito, si Dolphy. Di ba, naalala nyo si Dolphy? Dati pinipilit siyang tumakbo na presidente. Tapos sabi niya, malamang mananalo siya. Anong sagot niya? Hindi naman yung question kung mananalo siya. Anong gagawin niya pag nanalo? Tinanong ba ng mga vloggers yan? Anong gagawin niyo pag nanalo kayo? Magmumukha lang kayong tanga dun. Diba? So, wag niyo na hong sanang... kaya nga ang Banateros po, hindi ko naman sinasabing wala kaming magagawa doon. Pero mas marami kaming magagawa bilang mag-guide sa inyo sa darating na eleksyon. Kasi ang nais namin mangyari, ipresenta sa inyo yung mga kandidato, lahat, whether ito ay kaalyado, kapartido, hindi kahit iba, kahit yung mga ibang kandidato na hindi naman po sumusuporta sa Duterte, subukan din po namin imbitahan dito. Para ipresenta sa inyo, maging ito'y mayor lang o congressman, para makita ho ng mga constituent yung ano bang klase itong tao na ito. Kasi ang problema ito, mga kababayan, sa media, binabayaran po yan. Pagka papa-interview sila, may kasama akong bayad dyan. Tapos, kung ano lang yung gusto nilang itanong, yun lang itatanong. Dito sa Banateros, walang ganon. Sa amin po, mag-iimbita kami, sana, paunlakan kami ng mga kandidato at itatanong talaga namin yung mga dapat itanong. Na tanong ng taong bayan, hindi yung tanong ng PR nila. Baka wala nang magpa-interview sa atin yan. Bahala sila sa buhay nila. Hindi ako katulad nga ng ang isa sa mga ililinya natin dito, si Jimmy Bondoc. Sumagot naman na siya, wag lang daw bukas kasi nga medyo busy. Pero sumagot siya. Tatanong natin, anong gagawin mo doon sa Senado? Kakanta ka lang ba? Anong gagawin mo? Kailangan natin silang malaman talaga ano ba yung plano. Ako, suportado ko po yung mama. Ayan, si Jimmy. Kilala ko po yan. Mula sa simula, kilala ko po yan. At saka, bago pa po yan mag-law, kakilala na ho natin yan. At grabe ho, bilib na bilib ako sa mama na ito. Dahil talagang, isipin mo from a popular singer, nag-law. Mabigat po yun. Matindi ho yun. Actually, iniyayaya niya ako nung time na pumasok din siya sa law. Kasi nga daw, anyway, sa gabi naman ata yung niya. Kasi official siya nun Pero matindi ho yan. Kaya yan ang mga plano ng Banateros. Hindi po sumali sa eleksyon. Banat ba ito si Jimmy Bondoc? Hindi nabudol to. Oo, hindi yan nabudol. Nanindigan niya sa tabi ni PRRD. At ang ganda ng statement niya, yung pinost mo, maganda yung statement niya, hindi siya bumitaw. At wala siyang alinlangan nung tinanong siya, paano, ikaw pa rin ba, Duterte supporter? Yes, kagad. Hindi yung iba na naglalaro-laro. Delikado tayo sa mga naglalaro-laro. Di ba? Yun nga ngayon pala, naglalaro na. Paano pa pag nanalo yan? Kung 3 years naman daw, bibitaw naman daw siya kung wala siya magawa. Yung mga naglalaro. May mga naglalaro na after 3 years daw, kung wala daw siya lang nagawa, magre-resign. Naniniwala ka ba doon? Sino yan? Hindi mo alam kung sino yan? Oo.
Hindi ko kilala kasi sino yan eh. Hindi, si Senator Erwin Tulfo, yun ang sabi niya eh. Na kung, kasi nga, kinu-question sila tungkol sa dynasty eh. Sabi nga niya na magkakaiba sila, kahit magkakapatid sila. At kung wala daw siya nagawa sa loob ng 3 taon, mark my words, bababa daw siya. We. Kasi pero ito isa sa ito ang gusto namin malaman sa inyo mga kababayan. Si Pastor Kibuloy, kung gusto niyo ho ba siyang tumakbo bilang senador? Kasi para sa amin po, nakita ko kasi namin kung gaano niya pinaandar ang KOJC, kung paano niya inorganize. Ito ang perfect example ng napakagaling na mambabatas. Nakita niyo yung mga kanilang mga rules and regulations sa loob ng KOJC, kung paano nila pinatupad yon, kung paano naging systematic. Alam nyo, sa Pilipinas kasi napakaraming religious leader. Pero iba yung may gift of administration. Yung iba kasi gift of preaching. Magaling mag-preach. Kaya lang kita nyo, yung church nila, hindi ko naman sa nilalait, magaling nga sa preach, matalino nga, pero pagdating sa sistema, bagsak. Si Pastor Kibuloy, magaling na mag-preach, yung administration niya na the gift ay nagawa niya sa KOJC. Halimbawa, kaya nga 'di ba, kahit mismo yung presidente natin ngayon nabilib sa kanya nung dumalaw noong pa. Yes. Na at sinabing, bakit may ganito ka? Sabi lang ni Pastor pag walang korupsyon, ganito itsura. Tama 'yun. Kaya nga ngayon, kita niyo itsura ng KOJC. Mas marami pang hindi ko wala akong palalait sa iba. Pero mas marami pa pong malalaking relihiyon dyan. Pero bakit hindi ganun ka-organisado? Kasi hindi gift nung kanilang leader yung administration. Mahirap po yan. When you say administration gift, kitang-kita ko kay Pastor yan. Kung papaano sila organisado, kung papaano na i-implement yung law. Madali kasing gumawa ng batas Madaling pero kung i-implement mo yung regulation mismo sa ibaba, napakahirap po niya. Nagawa ho ni Pastor yon. Meron pong resibo si Pastor. Para sa akin may resibo po siya na sa tingin ko, more than enough para po siya ma-qualify na maging senador. Ano sa tingin nyo? Coach Oli. Sa akin tama dyan. Kasi si Banat Bay, sabi niya may resibo. At yan po dapat ang hinahanap natin sa mga tatakbo, lalo na sa Senado Kasi national But anyway, kahit sa posisyon yan, kailangan may resibo. Huwag na po tayong boto doon sa mga trapo o mga datihang politiko na wala namang nagagawa. Lumalabas na lang pag-eleksyon. Sa madaling salita, walang resibo. Si Pastor Kibuloy, bagamat wala siyang resibo pa talaga, kung pag-uusapan ay politika sa posisyon. Pero involved na po siya sa politika. At alam natin, malapit siya kay PRRD. At ang ganda ng nagawa niya, yung sistema sa KOJC, ultimo mga bulaklak dyan, naka-atensyon. Talagang parang sila nakapila. Ganun, katindi dyan. Pwede kang kumain, totoo yan. Bago dumating yung mga dyan, bako saan na naman ako mapunta. Pwede kang kumain dyan sa banyo. Ganun po kalinis etong si Pastor Kibuloy. Kaya sabi ko, kailangan natin yung mga bagong papasok sa politika pero may background na. Just like Pastor Kibuloy, Attorney Jimmy Bondoc, yung mga ganyan. Yung talagang alam natin, yung karakter, solido. At may napatunayan na. Ang dami na pong napatunayan ni Pastor Kibuloy. Tumutulong siya kahit hindi siya politiko. Isipin mo, kung dati na siyang maraming natutulungan, mas marami pa siyang matutulungan ngayon kung sakali siya ay maupong senador. At lalo na, yan ang sinasabi ko, isa pa. Kulang po tayo Kulang tayo sa numero. So, mas lalong kailangan si Pastor Kibuloy dyan. Actually, to the point na ang ginamit kong term dyan, obligado na si Pastor Kibuloy. Yung need mas mas lalong lumalim dahil nawala ang PRD at ang Duterte. Yan ang unang pumasok sa isip ko nung nakita ko, ano ba yan? Wala Pero na bago totoo. natin ipasa kay Master Judea, sa mga nanonood, kung kayo ang tatanungin, gusto nyo bang kumandidato si Pastor Apollo Kibuloy? Pakilagay po sa comment section.
kung gusto nyong tumakbo at bakit para mabasa natin. Master Judea, Ayun, kung ano naman ang iyong ang iyong opinion kung sa tingin mo dapat bang tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy? Okay. So, thank you, Boss Dada, no? At kagabi napag-usapan natin ito, no? At sa channel ko, ang advocacy natin, yung pagtuturo at pagpili kung sino ang iboboto. Tama yung sinasabi ni Boss Banat Bay. May resibo dapat, no? May resibo. At itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, although I haven't met him personally, pero nakikita natin sa kanyang mga miyembro, sa kanyang mga manggagawa, kung gaano sila ka well-mannered, well-organized, at kung gaano sila kababait ng mga tao, no? At hindi yun mangyayari kung hindi ganon ang ugali ng kanilang leader. So, alam nyo, ito yung ito yung best timing. Kasi ngayon, may mga ibinabatong aligasyon kay Pastor Apollo C. Kibuloy na hindi na natin pag-uusapan kasi nasa korte na po yun. Korte na po ang bahalang humusga doon. Pero kami kasi, kilala po namin mismo ang mga taga-KOJC. Kung si Pastor Apollo C. Kibuloy ay tatakbo bilang senador, mas maganda kasi mas makikilala siya ng mga taong nanghuhusgahu sa kanya. Para matapos na po yung mga haka-haka na ganito, na ganyan, dapat, best timing para mailapit ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang sarili, hindi lang sa mga miyembro, kundi sa lahat ng mga Pilipino. Para mabura sa isipan ng mga tao na bumabati ko sa kanya, yung maling pagkakakilala nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung mayroon mang nakakakilala siguro na tagalabas, kami yun kasi kami yung pabalik-balik sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At hindi kami sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy at sa KOJC dahil siya ay kaalyado ni PRRD. Sumusuporta kami kay Pastor Apollo Kibuloy at KOJC dahil sa hangarin po nila. Ano yung hangarin? Nation building at sugpuin ang insurgency. Alam nyo ba na si Pastor Apollo Kibuloy together with KOJC ay gumastos ng bilyon-bilyon para sugpuin ang insurgency? So now, sino po na tao na hindi kabilang sa politika ang nakagawa nun? Walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. I think, mga kababayan, kailangan natin ng katulad ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa national politics. Although, kung ayaw man ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kung ito yung clamor ng sambayan ng Pilipino, walang magagawa. Sino ba naman si Pastor Apollo C. Kibuloy para tumanggi sa panawagan ng taong bayan? Kilala natin, magkaibigan si PRRD at si Pastor Apollo Kibuloy. Halos nakikita ko nga sa kanilang dalawa, parang meron silang common denominator. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay magaling humawak ng kanyang mga miyembro, si PRRD, humawak ng buong Pilipinas. Kaya sinabi ko kanina, dapat ang bobotohin natin yung may resibo, yung may nagawa, hindi man sa politika, pero ito si Pastor Apollo C. Kibuloy. Tingnan nyo, well-organized, well-mannered, lahat ng kanyang mga nasasakupan. At napuntahan namin lahat ng kanilang mga pag-aari, lahat ng kanilang compound, well-organized. At tama yung sinabi ni Coach Oli kanina, no? Kahit yung pagtatanim nila, may konseptong sinusunod. Kaya pag napunta ka doon, talagang mapapawaw ka, akala mo nasa ibang dimension ka. Dahil kakaiba talaga. So now, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Diba gusto natin na umunlad ang Pilipinas at umunlad ang ating pamumuhay? Papaano uunlad ang Pilipinas? Papaano uunlad ang ating buhay kung boto tayo ng boto ng mga magnanakaw? Diba? So, piliin po natin yung may resibo. Paulit-ulit po natin sinasabi yan. Yung may kakayahan na tumulong sa sambayan ng Pilipino at kakayahang makatulong sa bayan. Hindi yung bayan ang tutulong sa kanila. Yun lang po, mga kapatid. Ako naman, simulan natin sa kanilang simbahan. Nakita natin kung anong klaseng mga miyembro meron itong Kingdom of Jesus Christ.
Ang mga miyembro kasi sumasalamin yan doon sa kung sino yung leader nila. So kung ano yung nakikita mo sa mga miyembro, yun din yung nakikita mo sa mga leaders. Kaya nga sinasabi ko nung panahon ni PRRD, ang bansang Pilipinas noon, kilalang kilala. Kahit nasaan ka sa buong mundo, basta nalaman nila na Pilipino ka, ang laging sinasabi ng mga ibang lahi sa atin is, gusto ko yung leader ninyo. Gusto ko yung presidente ninyo. Kasi matapang. Marami pang mga bansa na gustong hiramin pa si PRRD noon. Correct. At lagi nating sinasabi, yung trust rating. Si PRRD yung nakakuha ng pinakamataas na trust and approval rating sa lahat ng mga leaders sa buong mundo of all time. Hindi yan sa Pilipinas lang. Hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo. Yes, of all time. So at 80 plus 85%. Doon mo makikita at dahil doon sa magaling na leader, nagkakaroon ng magandang pagkakakilanlan yung bansa. So ganun din dito sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil nakikita mo yung mga miyembro na mga obedient, nakikita mo na magalang sila, nakikita mo na disiplinado sila, alam mo na yung nagturo sa kanila, ganun din. At 39 years, napakadami na nilang na-achieve, na-accomplish. We've been in Davao for the past yung 16 days na kinubkub sila ng mga kapulisan. Nakita natin lalo doon, mas lalong pinagtibay nung experience natin doon, yung kung anong klaseng leader si Pastor Apollo Quiboloy. Dahil yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, makikita mo na talagang sumunod sila sa kung ano yung itinuro sa kanila. Noong mga panahon na inaabuso yung karapatang pangtao, wala silang ibang ginawa kundi bantayan yung kanilang property para maprotektahan. Sanktuaryo ba? Yes, at talaga naman na sila ay makikita mo na nakikinig talaga sila doon sa mga leaders nila. Yung ibang mga taga-ibang bansa pa nga, umuwi pa dito sa Pilipinas para lang magbantay doon sa kanilang pinangangalagaang birthright, yung kanilang central compound. At nakita natin kung gaano kalinis, kaya ang sama-sama ng loob nila nung nakikita nila na nagdudura doon, umiihi doon, nakikita nila na halos nagbara na lahat ng mga inassign sa kanila ng mga comfort rooms, ay talagang halos madurog ang puso ng mga taga ron dahil grabe ang ginawa nila para mapaganda yung kanilang lugar And again, lahat yun nagre-reflect sa kung anong klaseng leader meron sila. Si Pastor Apollo Quiboloy, alam mo na may pagmamahal sa bayan. Katulad ng sinabi mo, kahit wala naman siyang benepisyo, tumulong siya, gumastos siya ng bilyon para labanan at tumulong sa gobyerno para labanan ng insurhensya at nagtagumpay ang administrasyon ni Duterte kasama ng NTF-ELCAC para mapasuko yung mga rebelde natin sa bundok. At syempre, yung programa ng SMNI na tumulong para ma-expose yung pangre-recruit ng mga sa mga estudyante para maging terorista. Yun yung isa sa mga talagang naitulong niya. Meron siyang pagmamahal sa kabataan. Meron siyang Children's Joy Foundation na naging naapektuhan nitong current na situation nila ng pag-freeze ng kanilang assets. Meron siyang pagmamahal sa mga miyembro niya na hindi matatawaran. Correct. Kasi kung matatandaan natin, noong last day ng KOJ siege. Yun, kwento mo yun. Matindi yun. Yung last day na yun. Libo-libong mga pulis na mga dibaril ang nandoon at ready nang umatake. Pero dahil ayaw ni Pastor nang may masaktan dahil sa kanya, lumabas siya. Sumuko siya sa mga militar. ISAF. Oo, talagang yun yung nakita ko na mayroon talaga siyang pagmamahal sa mga miyembro niya. At kung sakaling siya ay palagay ko magiging isang senador, I am sure he will do the same. Kasi ginawa niya yan, Dada, doon sa komunidad niya, no? So, hindi pa yon buong Pilipinas. Komunidad pala niya, what more pa kung buong Pilipinas ang pinag-uusapan. Ang makikita kong experience ni Pastor Apollo Quiboloy na magde-define sa kanya at masasabi natin na yun yung
magiging isa sa mga driver para siya maging mabuting manglilingkod sa taong bayan. Yung naging biktima ka nung gobyerno na tinulungan mo. Yan. Yun yung palagay kong magiging isa sa talagang magbibigay ng drive sa kanya. Correct. Para itama yung mga mali, mga kamalian. Kasi masakit yun. Masakit yun, no? Tinulungan mo, tapos iniipit ka. Parang kung ikaw mahina-hina loob mo, bibigay ka dun sa ganong sitwasyon. Traidor. Traidor, manggagamit, walang utang na loob. Relax. Ito nga, alam mo, isa pang napakadaming magagandang katangian ni Pastor Kibuloy. Isa sa pinakamagandang katangian niya na sabi ko nga, this is the person na dapat iangat. Kasi parehong-pareho talaga kung ano yung kung paano ka-humble ang mga Duterte. Dito nakita natin kay Pastor Kibuloy. Remember, kung sino ang isa sa pinakamalaking naitulong sa pangangampanya ni Pangulong Duterte. Walang iba kung hindi si Pastor Kibuloy. Pero nakakita po ba kayo nung 6 na taon na humingi siya ng posisyon, pabor, or anything? Wala. Kung meron man siyang nakuha lang, ay yung nai-interview lang niya si Pangulong Duterte. Pero that's it. Wala nang iba. Hindi siya humingi ng pabor, hindi siya humingi ng pwesto. Ito yung taong hindi naghahangad ng pwesto para tumulong. Kaya minsan, tamaan na yung kasi di tatamaan, nabibwisit ako doon sa mga Pilipino na kakandidato sasabihin gustong tumulong. Gunggong ba kayo? Pwede tumulong ng walang pwesto Correct. Bakit kailangan ninyo mapwesto para tumulong? Saan nakasulat yan? Wala naman sa kasulatan niya na kailangan mong maging ganito para makatulong ka. Ang daming halimbawa dyan na mga taong nakatulong nang wala sa posisyon. Di ba? Yung mismong si Pastor, ang buong KOJC, ang daming natulungan yan nang wala sa posisyon. Ang daming kaya nga umunlad yung mga buhay ng mga kababayan natin sa Davao. Tinulungan ng KOJC at ni Pastor. Hindi naman sila nasa posisyon nun. So, kalokohan po para sa akin. Pasensya na po doon sa mga laging bukang bibig, gusto kong tumulong, kaya ako kumandidato. Pambira kayo. Hindi naman sana kaya lang, kalokohan yun. Kung gusto nyong, maaring iba, maggawa kayo ng ibang dahilan. Huwag yung para tumulong. Kasi pwede kayong tumulong ng hindi nasa posisyon. Tugtungan ko lang din yung sinabi ni Boss Bayan. So, umpisahan po natin sa ating mga sarili. Talinuhan natin yung pagpili ng kandidato. Huwag tayo magpapabulag sa kung ano man yung iaabot nila sa'yo. Bayad para iboto mo sila. Huwag po natin kakalimutan. Yung binibigay nila sa inyo, hindi naman galing sa sariling bulsa po nila yan. Isipin po natin kung sino, or piliin natin kung sino ang makapagbibigay ng magandang serbisyo sa iyo at sa bayan mo. Hindi yung nasisilaw sa pera ng gobyerno. Kasi sa panahon ngayon, marami pong ganyan. So ito, etong si Pastor Apollo Kibuloy, wala pa man yan sa politika, marami nang natulungan. Biruin mo, ikaw magpagawa ka ng kalsada sa isang komunidad na hindi mo kaano-ano. Diba? Doon sa Davao, nakita natin yung kalsada na yun, napakaganda, papunta doon sa bundok. At pinagawa yun ni Pastor Apollo Kibuloy nang walang kapalit. Dahil gusto niyang makatulong. Konsoli. Kailangan may natulungan muna. Kasi kung gusto mong tumulong, wala ka namang natulungan dati. Pero meron pa nga isa sabi niya, gusto niyang tumakbo, tapos ang kanyang plataforma ay mamigay ng only rice. Ano ba yun? Napakasuplado mo sa mga pumupunta at nagpapapicture dyan. Ngayon, tatakbo-takbo ka. Bigla kang babait Asikasuhin mo muna yung mga nagpapapicture dyan. Pero alam nyo kung sinong gusto ko makita bukas sa Manila Hotel? Sino yan? Si Atty. Torion. Yun. Pag nakita ko si Atty. Torion doon, baka siya ang magpa-file o ipagpa-file niya si Pastor Kibuloy. Nag-file na ba si EA? Nag-file na? No, si EA. Nag-file na. Alam nyo, ang gusto niyang palabasin doon yung yung gano'n gusto niyang gayahin Pero hindi sa kanya bagay. Alam mo ba? Pero ang dami nagko-comment sa akin. We cannot blame the people.
Na, kasi sasabi nila, sintu, parang sintu. Hindi, sabi ko, hindi sintu. Hindi. Ano lang naman, nag-try lang naman siyang nagpa-try lang siyang millennial. Millennial, di ba? Masa. Pero Hippie. hindi nga lang siya, hindi nga lang siya, alam mo na, hindi nga lang bagay. Yeah. May binabagayan kasi. Ang pangit nun, ang gusto niyang palabasin yun. Pero eto, napakadaming kung alam nyo kung ano tayo, kung tayo ay magkokomento, magkukwento tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, alam ninyo hindi matatapos tong isang buong araw sa dami ng mga kwentong narinig natin mismo galing sa mga taga KOJC. Kaya sa ibang araw sigurado at saka sa mga vlogs namin, mas lalo pa namin i-explain sa inyo bakit kailangan ng bayan yung leadership na meron si Pastor Apollo Kibuloy. Dito nga sa comment section, nako po, umaapaw ang talagang yes, lahat sila yes kay Pastor Apollo Kibuloy na tumakbo. May isang araw pa naman, malay naman natin, ma-convince natin, hindi ba si Pastor Apollo? Bisaya in Berlin, Nisyosa, Elsie Tamada, Fe Baguio, big yes to Pastor Kibuloy, si Just Marilyn, yes na yes. Ayan, talagang napakarami umaapaw dito sa comment section. Natanong ko si Pastor Kibuloy niyan Kasi nung the last time na nagpunta tayo doon na na-meet natin siya, wala pa siyang warrant noon. Yun yung huling inikot niya tayo sa compound Sinamahan niya tayong ikot, magtik na nga tayo magkandalit-late sa airport kasi kasama siya doon. Last minute, nag-ano siya na, oy, samahan ko kayo, ikot tayo. Pinakita niya yung sistema, lahat doon, mga videos, lahat. Tapos, nung hinatid niya na tayo sa van para pumunta tayo pabalik punta sa airport, pabalik na Manila, tinanong ko siya dyan, Pastor Kibuloy, suportahan ka namin pagtatakbo kang senador. Sana tumakbo ka. Tinanong ko na siya that early. Ang sagot niya, smile. Wala. Basta, yun lang, palaisipan hanggang ngayon. Ano kaya ibig sabihin ng smile? May nabasa akong comment Sabi niya, sabi ni PRD, nung nakaraang press con niya, wag na siyang tumakbo. Yan ang sabi ni PRD. Pero, nung unang punta namin sa Kingdom of Jesus Christ, alam natin yung tayong tatlo kasi si Master Judeo wala pa nun Nung unang punta natin sa KOJC, nung kinausap natin, silang dalawa, hindi ba parang ang gusto pa nga ni PRD na kung siya daw papipiliin ng presidente, gusto niya si Pastor Apollo Kibuloy yung maging presidente. Kinuwento nga ni Pastor Apollo Kibuloy, kasi si Pastor ayaw niya, syempre. Pero sabi ni PRD, with what happened, yung ginawa niya sa KOJC, kung kaya niyang gawin, nandito rin sa Pilipinas yun parehas na hangin, parehas na pagkain lang kinakain, pero bakit may ganong kaunlad na isang lugar sa Pilipinas, samantalang yung Pilipinas mismo, mahirap. Ang ganda ng kwento sa atin ni Pastor Apollo Kibuloy nun, kung ano ang gusto niyang gawin sa Pilipinas, baka naalala mo pa yun. Pero alam mo, gusto ko lang emphasize yung sinabi ni Coach Oli. Tama yung sinabi niya dun sa, kung hindi ka pa tumulong, paano mo masasabing gusto mong tumulong pag kaya ka tumatakbo? Kasi nga, yan nga yung meron si Pastor na talagang makikita mo, prutas niya yung tumulong. Diba? Kaya nga maganda yung sinabi ni PRRD nung time na yon, na kung papaano niya nagawa sa Pilipinas na amidst na sabi, same hangin, same lupa, same batas, and yet napaganda yung KOJC, yung quote-unquote community nila. How niya nagawa yun? Pwede niyang gawin yun sa Pilipinas. Kaya nga nung time na yun nagbibiroan na dapat takbo na lang presidente. Pero ngayon, maganda muna itong senador. Para sa akin, maganda ho talaga na tumakbo po si Pastor Kibuloy ng senador. Para, wala ho ito sa relihiyon, Kaya nga alam mo, isang maganda dito kay Pastor, hindi ho siya, masasabi nating pagdating sa relihiyon, yung, pushy. Muslim ka ba? O ganito ka. Kasi sa totoo lang, ang dami sa mga nag-aaral actually dyan. Nag-aaral dyan. Mga Muslim, mga talagang tinutulungan niya. At walang dyan, walang Kingdom citizen ka ba? Sabihin, taga-KOJC ka ba? Ikaw lang tutulungan namin. Walang ganun. Wala, as in, tanggap niya ang lahat pagdating sa kahit anong reliyon. Kaya nga ako naniniwala na pasok ho talaga si Pastor to accommodate yung pagtulong sa lahat.
dahil ginawa niya na ho. Nagawa niya na, ngayon, para mas malaki pa ang magawa niya, para sa Senado. Kasi kailangan talaga ng batas At magaling mo sila dito. Mas marami pa nga siyang nagawang, sa totoo lang batas na in-implement sa community nila, kaya umunlad. Sana, magawa niya yun sa national level. Di ba? Sabi nga ang Kingdom of Jesus Christ is a first world country in a third world country. Correct. Nung tayo papunta sa Glory Mountain, natanong ko yun. Kasi ang ganda ng kalsada, Banat Bay. Ang ganda. Talagang alam mo na yung gumawa, hindi, may alam. Na talagang yung gumawa ng mga kalsada, pinag-aralan talagang yun ang trabaho nila. Gumagawa talaga sila ng kalsada. Mantakin mo, tinanong ko kung sinong construction company yung tinatap nila para gawin itong mga kalsada nila. Alam mo, sagot sa akin, sila din. Sila lang. Sila ang gumawa. Meron silang mga sariling may mga kanya-kanya silang departamento doon sa kanilang tinatawag na bansang kaharian. Ayan, yung mga kalsada na yan. Nakikita nyo, mas maganda pa yung kalsada nila kaysa dito sa kalsada natin sa EDSA. Parang wala kang wala ka sa Pilipinas. Parang nasa Canada. Japan, ganyan din. Man-made yung nakikita nyo na yan. Yung kalsada na yan, sila ang gumawa niyan. Pati puno na yan, tinanim nila yan. Baka naman. Tandaan ninyo itong lugar na to, sagingan daw to. Kasi maputik ito. Pero tingnan mo kung paano niya tinransform yan. Yan lang hindi natin natulugan pa, no? Hindi pa. Di ba? Yung iba natulugan na natin. Pero walang internet dyan, Coach Oli. Baka bumula ang bibig ni Banat Bay dyan pag walang internet. Overnight Actually, lang naman. Diyan, pag pumasok ka, di ba, may bakod. May bakod. Sa labas, ang pangit ng kalsada. Pagpasok mo sa bakod yan, mamamangha ka, nasa ibang bansa ba ako? Kasi ibang iba Pangit na kalsada. Pagpasok mo ng gate, napakaganda. Ganyan nabubungad sa'yo. Hindi, anong istorya nitong tamayong, itong foothills ng Mount Apo na to? Dating dating ang mga naninirahan dyan, talagang mga native. Ang dami din daw mga NPA dyan. Mga rebelde. Pero alam mong ginawa ni Pastor dyan, dahil nga yung lugar na yan, hanggang elementary lang inaabot ng mga tao. Kasi nga, ang layo ng bababain nila para makapag-aral sila ng high school. Ang ginawa ni Pastor, nagpatayo siya ng eskwelahan dyan, high school. Correct. Para hindi na sila bababa, para lang mag-aral. Dyan mismo, makakapag-aral na sila. Nakapatayo siya ng eskwelahan. So, ganun klaseng tao si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi lang niya tinulungan yung mga members, katulad sinasabi ni Banat Bay. Pati yung community na nakatira doon. At saka pinasimento niya yun para may access. Yan. Actually, with the help din naman ng previous governments, naipasimento yung mga lugar na yan. At naabot ang the Jose Quiboloy Senior Alam niyo ba kung bakit importante yung pagiging hindi ka nagdi-discriminate? Kasi ganyan si PRRD. Si PRRD, kahit kalaban sa politika, tinutulungan yung lungsod. Diba? Tingnan nyo nga yung Bicol, napaganda yung airport, nandun ang kalaban niya. Ganyan din ang style ni Pastor Quiboloy. Kahit hindi niya kapananampalataya, tinutulungan din niya. Kaya doon makikita mo yung yung pattern na itong tao na ito, hindi ito yung hindi membro ka namin, ikaw lang ang tutulungan namin. Hindi ganoon. Walang ganoon sa kanila. Kaya nga kami, kita nyo sa sama ng mga ugali nila Pero tinanggap pa rin sila ng kami lang, Okay lang. Kami lang. Oo. Tsaka alam mo, bukod sa pagtulong, yung naisip pa yan ni Pastor Quiboloy. Kasi pwede kang tumulong Ayuda rito, ayuda dito, 1 kilong bigas dito, 1 sardinas dito. Pagtulong yan Pero yung maisip mo, maggagawa ka ng daan, gagawa ka ng eskwela dito, diba? Tutulong ka sa mga hindi mo kasimbahan. Yung naisip mo pa yan, yung dadaling ka sa ibang lugar, ipapasyal ka. Yung kay OJC, minsan ginawa mo parang Disneyland para mag-enjoy yung mga bata na hindi naman nila members. Naisip mo pa yan. Correct. Yun ang kailangan natin sa... Kasi ako naniniwala ako sa isang leader. May yan. Yung malayo ang tingin yan. May vision. Oo, may vision. At saka, may pagka-artistic yan. Kasi naalala natin nung in-interview si partner, bago nyo ituloy ang inyong usapan, may breaking news. Ano yun? Just in, Cavite Governor John Vic Remulla is set to take his oath
as the new DILG Secretary. Nako. So, Si Rimulya? si John Vic Yung kaya nga, yung kapatid. yung gobernador. Yung kapatid, tapos... Tapos DILG DOJ. Secretary. Ay, DOJ naman. Yung, DILG, yung kapatid. Yung kuya. So... Maganda yan. Sila na lang, no? Wala pa. Maganda yung ginagawa. Congratulations. Congratulations. Hindi halata, no? Hindi halata. Again, ano ka lang. O sige, tuloy. Balik na tayo. Mas maganda yung pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin. Kaya mas kailangan natin si Pastor Kibuloy sa Senado kasi nakikita nyo na yung ambagan nila dyan ng mga posisyon. Paano tayo? Tayo kailangan natin posisyon para magkaroon ng check and balance. Kung puro sila dyan, wala tayong magagawa doon. Di ba? Ang sinabi kanina ni Banat Bay na si PRRD, walang discrimination. Maganda yun. Kasi naalala ko, sinabi ni PRRD, pero hindi verbatim Sinabi niya kay Lenny, bagamat katunggali niya si Lenny, matatapos ka ng bise. Di ba? Actually, hindi ako makamove on doon sa Banat Bay. Doon sa DILG Secretary. Si Governor John Vic Rimulya, di ako makamove on. Medyo nagwawala din yung comment section. Kasi tawan-tawan sila. Pero wala tayong magawa. Sobra naman kasi yun. Magkapatid, kunin mo sa gabinete. Parang Tulfo, mga Rimulya, sila na bago. Sila na lang. Ewan ko ba. But anyways, nag-withdraw na si Governor John Vic ng kanyang candidacy. So, sino kaya ang tatakbong gobernador sa baka yung Rimulya na reporter. Ay, malamang sa alamang kasi hindi naman bibitawan yan. But anyway. Yung anak naman. Pwede. Hindi, tsaka basta balik tayo kay Pastor. Nakakauba yan mga ganyang usapan. Hindi, kasi alam nyo, isang bagay, di ba, na meron to si Pastor, hindi lang yung title. Yan. Alam mo yun, sabi ko nga sa inyo, wala ho yan Tandaan ninyo, mga kababayan, we're not supporting Pastor Kibuloy because of the faith or yung belief ng KOJC. It's not that. It's the fruit. That's why we're supporting Pastor Kibuloy, yung prutas. Kasi yung iba nga dyan, bishop pa nga ang pangalan Ano prutas? Wala. Dila. Ganon, di ba? Ano prutas? Ang ganda. Hindi, meron Rolex. Mercedes-Benz. Diba? At saka kung ano-anong magagandang... hindi kasi kino-compare nila Nagagalit sila, bakit si Bishop daw, ginaganto natin. Kung magarbo man, si Pastor, tulad na may jet, may helicopter, may mga ginagamit yun for the ministry. Yes. Hindi yung relo, gagamitin mo for the ministry yung relo, pare-pareho lang naman ang oras dyan Nagbago ba oras pag Rolex? Oy, wag ka. Naka-G-Shock na siya ngayon. Ay, pinalita. Nahiya pa, Tsaka, hindi pera ng gobyerno yung ginagastos ng KOJC. Pera sarili ng pera. At ito, so, para mo sinasabing pera ng... Hindi ko naman sinasabi. Yung pinabili ng Rolex? Ang sinasabi ko lang, yung fact. Pati yung Mercedes-Benz? Yung sa KOJC, pera nila yun. Pero hindi ko alam kung saan galing yung pera nila. Yung pinabili ng Rolex. Ang laki ng church nila. Malaki Nakita mo din? na ba? Oo. Mas madami pa yung estudyante Ilang members? ng eskwelahan namin Nakita ko, ayaw pakita yung likod kasi 15 lang daw yung nanonood 15. As in, pagkat binilang mo, siguro mas marami pa tayo dito. Mas marami pa tayo dito membro. The rest, yung choir. At saka yung mga amuyong niya sa stage. Walang yan. Saan kukuha ng tights yun? Hindi, ito saan kukuha ng tights yun? Sa Sa kanila. Ilan lang sila? Sabihin mo na 100 sila. Yung tights doon, walang pambili ng Rolex. Yan. Wala ko sinabi kung sino yun Kaya napaka-importante, talinuhan natin ang pagpili. Kahit dyan sa inyo, sa lokal. Umpisahan natin sa barangay kagawad, kapitan. Piliin natin yung walang pinipili. Di ba? Katulad dito, si Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy, walang pinipili yan. Kung tutuusin, pwede nila sarilinin kung ano yung meron sila. Tama. Di ba? Pero, isinishare nila sa ibang tao na kahit hindi miyembro ng kanilang kongregasyon. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ganun dapat. Kung itong KOJC, isara yung kanilang gate, which is dati naman daw, dati naman daw gano'n na excluded or secluded sila from yung totoong nangyayari sa labas. Magarbo ang kanilang pamumuhay kumpara sa mga nasa labas. Kaya nga si Pastor Apollo Kibuloy, nung nakita niya, nakakahiya naman
na tayo, ang sarap-sarap ng buhay Buhay natin, natin. ang ganda ng ating compound, tapos paglabas mo, katabi mo lang yung airport, bulok. Correct. Andali, breaking news, oh. Breaking news. Phone patch si Pastor Kibuloy. Oy, talaga, ito na. Ay, wala pala. Bawal pala. Pangarap lang. Pangarap lang. Naalala mo? Pastor, Ano baka ba yun? na pwede ma-interview ka. Kung sino man po yung nandyan. Bawal eh. Bawal ba? Bawal eh. Bawal. Sige, Bawal basta papraning na naman yung mag-cellphone. nandoon sa loob. Oo nga, hindi. Kaya nga si Pastor, di ba, nagsusulat lang siya para nga bumalik tayo sa dati dahil nakaraan, nagbigay siya ng Oo nga, sulat sa atin, Penpal. nagsulat tayo, di ba? Penpal. So, sinagot natin yung kanyang sulat kasi ganun na yung mode ng communication. Bawal siya sa cellphone. Oo. At saka, ilan lang yung pwedeng dumalaw sa kanya. Correct. Padala-dalawa lang yata yung pwedeng dumalaw eh. So, talagang, kaya sana makarating to, Mabibigyan ka kasi ng karapatan ng mga kampanya pag nasa loob siya. Ay, tandaan mo, si Trillanes nanalo yun kahit nakakulong. Si Dilima, nakapangampanya, di ba? Kahit nasa loob. Hindi, si Trillanes yung nanalo. Si Nanalo Dilima mismo. natalo eh. Pero Talo. maraming nabudol doon kay Trillanes eh. Well, dito naman kay Budol-budol. Pastor Kibuloy, maraming naniniwala. Oo. Hindi naman nanalo si Trillanes ngayon kahit Hindi nga na, barangay noon. captain daw eh. Noon pwede. Oh, pero yun nga, ano lang, kung sabi nga ni Coach Oli, jurisprudence. Hindi, kung ano lang, kung jurisprudence lang. Panama ka Oh, na may naman. panama ka na naman ha. Hindi, kung ano lang, kung precedence. Yung prudence ba yun? F ba yun o P? Precedence. Okay. Yung Hindi, may tanong may ako. precedence. Si Trillanes nanalo. Oo, ng kahit nakakulong. So, at saka si Pastor naman, malay mo naman, sooner or later, makalabas siya ka before yung campaign period. Before Correct. the election, malay mo, makalabas. Hindi Correct, naman convicted yan. Oo. Nasa korte pa naman yung kaso. So, malay mo naman, sa edad niya, hindi mo masasabi, maging mabait ang korte at payagan siya mag-bail, di ba? Kasi, syempre, may mga ano yan eh. May mga hearing yan tungkol dyan. Malay natin, di ba? Baka mapagbigyan. Kasi sayang yung yung Clamor. qualification, yung kalidad ni Yes. Pastor Apollo Kibuloy sa Oo. pagtatrabaho. Yun di ba? talaga yun eh, sayang. Sayang yung kalidad. Kasi alam mo yung balikan natin yung tamayong. Magulo pala talaga dyan. Maraming NPA, maraming rebelde. Alam mo nyo ba yung ginawa ni Pastor? Kinausap niya yung dato. Kasi yung dato pala na yon, binibrainwash pala ng mga rebelde. Ang kwento sa atin, ng mga taga doon, binibrainwash ng mga rebelde na, yan, huwag kayong maniniwala dyan kay Pastor Apollo Kibuloy dahil kukunin na lahat ng lupa ninyo. Pero hindi po ganoon na nangyari. Ang adikain yung vision ni Pastor Apollo Kibuloy, kundi para matulungan yung mga katutubo at para rin makawala sila sa insurgency, yung pagkubkob ng mga rebelde. Kaya nga naiyak ako dun sa istorya ng mga katutubo na yan eh. Oo. Nung niyakap ni Pastor yung si Dato. Ano pangalan ng Dato na yon? Kasi ang sabi daw niya kay Pastor, akala namin, niloloko mo kami, Pastor. Ikaw pala yung may puso para tulungan, para Namigay natutulungan ng mo kami. lupa si Pastor. Namimigay ng lupa si Pastor at Pero yung may isang senador na kumukuha ng lupa, kumakandidato ngayon. Kilala kumukuha mo? naman siya ng lupa. Kilala ko yun, pero pwede ba natin sabihin dito? Sino yun? Yung mga Bawal! Yung mga palayan, ginagawa subdivision? Wala akong sinabi. Subdivision namin yun eh. Pero may sumisigaw dun eh. Yun yung sinasabi ko. Kasi pwede kang tumulong eh. Kahit wala kang posisyon. Pero yung kay Pastor Kibuloy, naisip mo yun? Yung ganong klaseng tulong. Sino ba ang naiisip dadalaw niya yun bukas? Kaya isipin mo iyaan ay isang leadership quality. Yan. Yung nakakapag-isip ka ng klase, hindi yung simpleng ayuda rito, ayuda ron, ayuda country, gano'n. Band-aid solution yung ginagawa ng iba. Ito long term, long term. Tsaka, service excellence. Alam mo, malalaman mo yan doon sa filing. Panoorin niyo yung mga nagpa-file, tapos nagpe-press con. Tapos tatanungin ko ano yung plano nila. Hindi nga makasagot ng diretso. Correct. Nag-iisip pa talaga. Sabi ko, ngayon ka pala mag-iisip? Nag-file ka na? Di ba? Ito walang biro Si Pastor, hindi niya kailangan mag-isip. Ipakita na lang niya sa inyo, ito. Ay, para pa lang nung para pa lang yung gobernador ng Bulacan yan. Nasabi niya, pangatlong term niya na as governor, gusto daw niya mag-isip ng paraan para malabanan yung baha. Pangatlong term niya na, ngayon pala siya nag-iisip. Merong isang nag-file, mabilis sumagot. Oo. Yung magpapakain ng pare sa Kongreso. Hindi kasi, meron niyang isa dyan, tumatakbo ng, sabi niya, mapapag-aralan naman ng lahat ng bagay. Nako. Diyan ka pa mag-aaral.
Pumasok ka ng kumandidato ka para mag-aral. Ano Yeah. to? Binayaran namin yung sahod mo para mag-aral. Eh, bakit pa? Oh. Eh, sa noon, nagliligtas siya ng mga pusa at saka mga aso. O, yun din nagsabi. Malaki impact nun. Malaki impact nun. Pag-aaralan niya. Ito nga problema natin mga kababayan, no? Kasi karamihan, or hindi man lahat, no? Karamihan sa mga kumakandidato, nag-aaral sila nung nailuklok. Mag-aaral pa lang sila pag nailuklok na sila sa gobyerno. Which is hindi dapat. Dapat bago ka pumasok sa gobyerno, mag-aral ka muna. Pag-aralan mo muna kung ano yung ginagawa ng mga taong nasa Saka gobyerno. hindi lang pag-aralan na. Oo, isa puso. Hindi. Dapat may record ka na. Yan. Importante yun eh. Tatakbo ka, tas wala ka man lang record. Hindi mo pa na-apply. Kaya nga sa amin, kami po, hindi po kami membro kay OJC, pero bakit po namin sinasabing paulit-ulit si Pastor Kibuloy? Kasi may record. Nakita namin. May resibo. Yes. May resibo. Ang ganda ng lugar na yun, pwedeng-pwede sa buong Pilipinas. Ganon din kasi kay Pangulong Duterte. Naalala nyo? May Davao. Tapos, ginawa natin siyang presidente kasi nga gusto natin mangyari yung sa Davao. Yun. Ganon din kay Pastor. Merong KOGC, merong mga doon, mga halimbawa ng nagawa niya. Ayan. At kaya natin gustong maging senador kasi may resibo na. Hindi yung tatakbo ka, pag-aaralan. Anyway, marami naman akong abogado, mag-aaral, ay pambihira. Sana eskwelahan ng pinasok mo. Nag-file ka sana ng pagiging estudyante. Hindi ng kandidato. Correct. At po sa akin simple lang naman, simple. Pag ang kandidato ay nangako, tingnan nyo muna, itong pangako niya ba, nagawa niya na dati? Yun? Kasi hindi yan pwedeng mangangako tapos hindi niya nagawa dati. Pag nangako yan ang hindi niya nagawa dati, sinungaling yung animal na yan. Correct. Ganun kasimple yun. So dapat nagawa mo eh. Halimbawa, lalabanan ko adik. Lumabang ka ba sa adik o isa ka sa adik? Halimbawa lang po ito Wala tayong Lalabanas pinagbibintangan. magbibenta. Oo, di ba? Ang galing. Mangangako ka ng ganun, tapos hindi mo naman nagawa dati. Yan, Magpa-practice Kaya mo tuloy, may mga nagsabi pa dito, si Yorme, ganun din. Yan. Meron din siyang... Maynila, sa 3 taon. Oo, naayos. Ibig sabihin, pwede. Kaya. May napatunayan. Nasa tao talaga, nasa leader talaga. Sana nga magkaroon talaga tayo eh. I mean, kami po, marami po kami nakikita na mga maaring tumulong, na nakatulong na ngayon, na kahit hindi ho masabi nating Duterte supporter, pero gusto namin, dahil nga may natulungan namin, nagawa na sa bayan. Yan. Yun ang importante dito, di ba? Kahit hindi ka alyado. Kung may nakikita natin na may pag-asa, na may ahon, or makakatulong ito sa bayan, yung hindi siyang tutulungan ng bayan, pwede kahit sino. O, di ba? At ayun na nga, napaka-hitik ng mga mga senatorial balls. Ang dami, no? Ang dami, pero sa ngayon, meron ng ilang piraso na ba ito? Ang dami. Kahapon, pero hindi natin mga kilala lahat to eh. Oo, pero ilan lang, pero solid yung Ano to? meron ditong, ano ba to? Mark, ano ba to? Ano yung sinong Mark? Pero yung mga hindi kilala, Mark Madami. Pingris. Oo, may... matatawag pa nating nuisance candidate yung mga yan. Hindi, marami pang matatanggal dito. Marami. Pa dito yung mga nuisance candidate. Meron dito sinto-sinto. Merong wala sa hulog. Naku po. Kawawa ang Hindi bayan. kasi, alam mo, dapat talaga magbago na ng konstitusyon eh. Baguhin na yung requirement. Tama Hindi, totoo. Alam mo, marami nagsasabi kasi, kaya naman marami sinto-sintong tumatakbo eh. Mantakin mo, walang drug test. Di ba? Hahawakan niya ang buong bansa, walang drug test. Ang bihira naman buhay yan. Maganda yung boss yung ginawa ni Lee Kuan Yew. Yung may mga bahid na mga bahid sa nagnakaw or may mga nagawang hindi maganda, hindi ka pwede tumakbo sa politika. Dapat ganun. Kasi convicted nga, yun child abuser, tatakbo pa senador. Dito sa atin, kung sino pa yung maraming kaso, yung pa yung mga nasa pwesto. Hindi naman lahat, pero karamihan, ganun talaga. Kaya dapat mabago talaga. Pero dapat magkaroon ng isang administrasyon na matino na magbabago ng konstitusyon ng Pilipinas. Kasi hindi basta-basta po pwedeng baguhin na na hindi pinag-aaralan na maayos. Dapat yung talagang sasalain ba? Basta bukas magkita-kita tayo sa Manila Hotel, magpa-file po. Sino? Ikaw mas may papayasa. Baka natin, last day, yung kakilala kong si Miss Hana, hopeful pa din siya. Para si Banat Bay, tsaka si Coach Oli, ang mga hopya
ng SMNI. Anyways, at para naman sa ating Christmas countdown. Ayan. Ay, ano yun? 79 days. Uy, 79 days na lang mga Pasko kabanateros at Pasko na. Uy, ang sarap naman yan. Oy! Nga pala. Actually, Pasko na dito, no? Oo nga. 79 days na lang, Pasko na. Uy, sarap nito magpapasko tayo sa sa SMNI. Yeah. Talaga ba? Wala ka naman dito na. Totoo, nasa Japan po kami noon. Kita-kita po tayo lang mga banateros dito lang sa SMNI. Pagtama, palakpakan, pagbali, banatan. Ako po si Banat Bay. Ang hirap magpigil, no? At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Master Judea. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.